Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Dahan-dahan, bumukas ang mabigat na bakal na tarangkahan, tila isang dambuhalang bibig na nagluluwa ng isang kaluluwang matagal nitong ikinulong. 2 taon, 730 araw. Bawat isa ay binilang niya sa malamig na selda, sa loob ng mga pader na amoy pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang babaeng lumabas mula sa bilangguan ay hindi na ang Catalina Reyes na pumasok dito. Wala ang luha ng kagalakan, wala ang nangiti ng kalayaan. Ang tanging naroon ay isang blangkong ekspresyon, isang mukhang hinulma ng sakit, ngunit pinatigas ng isang layuning mas matibay pa sa bakal na humadlang sa kanya. Nakatayo siya roon, payat ngunit tuwid ang pagkakatindig. Ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng obsidian. Madilim, malamig, at hindi mababasa. Ang sikat ng araw ay tila dumaplis lamang sa kanya. Hindi magawang pasukin ng kadilimang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ito ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Ang unang araw ng kanyang hihiganti. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking naka-business suit ang lumabas, si Attorney David De Leon. Sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-aalala, isang emosyong matagal nang kinalimutan ni Catalina. Kat, mahinang tawag niya. Hindi sumagot si Catalina. Pumasok lamang siya sa loob ng sasakyan. Ang lamig ng aircon ay kasing lamig ng kanyang pakiramdam. Umupo si David sa tabi niya at sa pag-andar ng sasakyan, walang nagsalita sa kanila. Tanging ang tanawin ng lunti ang mga puno sa labas ang nagpapaalala sa kanya na may buhay pa sa labas ng impyernong kanyang pinanggalingan. Inabutan siya ni David ng isang maliit na kahon, isang bagong telepono. Kasunod nito ay isang manipis na folder. Nandyan ang lahat ng paunang impormasyon na kailangan mo. Ang status ng kumpanya, ang mga galaw nila Ramon. Paliwanag ni David, tila nag-aalangan ng bawat salita. Huminga siya ng malalim. Sigurado ka na ba talaga dito, Kat? May iba pang paraan. Pwede kang magsimula ulit, malayo sa kanila. Sa wakas, ibinaling ni Catalina ang kanyang tingin mula sa bintana patungo kay David. Ang mga mata niya ay walang kislap, ngunit may bigat na tila kayang durugin ang sinuman. Mas sigurado pa ako kaysa sa paghinga, Dave, sagot niya. Ang boses niya ay mahinahon ngunit may talim, tila isang patalim na matagal na hinasa sa dilim. Tumango na lamang si David, nauunawa ang wala nang makakapigil pa sa babaeng nasa tabi niya. Hindi na ito ang Catalina na minsan niyang nakilala bilang isang masayahin at mapagmahal na tagapagmana. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reynang inagawan ng korona, isang reynang babalik hindi para mamuno, kundi para maningil. Hindi sila dumiretso sa isang ligtas na bahay o sa isang bagong apartment. Sa halip, sa isang lugar na mas sagrado, ang Manila Memorial Park. Bahagyang umaambon nang bumaba sila ng sasakyan. Naglakad si Catalina sa pagitan ng mga puntod na nagpapahiwatig ng kapayapaan, isang bagay na hindi na niya maramdaman. Huminto siya sa harap ng isang marangyang mausoleo ng pamilya. Nakaukit doon ang mga pangalan, Ricardo at Elena Reyes. Ang kanyang mga magulang, dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Ang ulan ay nagsimulang lumakas, bumabasa sa kanyang buhok at damit. Ngunit hindi siya natinag. Tila ba ang kalikasan ay nakikidalamhati sa kanya o marahil ay binabasbasan ang kanyang misyon. Pumikit siya at sa unang pagkakataon, mula nang siya'y lumabas, isang emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang pait na hindi kayang burahin ng panahon. Itay, inay. Bulong niya sa hangin, ang boses ay halos lamunin ng patak ng ulan. Patawad po kung nabigo ko kayo. Patawad kung hinayaan kong wasakin ng isang ahas ang lahat ng pinaghirapan ninyo.
Idiniin niya ang kanyang palad sa malamig na bato na para bang kumukuha ng lakas mula sa mga alaala ng mga taong nagmahal sa kanya ng tunay. Pero ipinapangako ko po sa inyo, pagpapatuloy niya, ang boses ay nagkaroon ng biglaang bagsik at determinasyon. Sa harap ng inyong puntod, isinusumpa ko, babawiin ko ang lahat, ang pangalan, ang yaman, ang dangal, bawat sentimo na ninakaw nila, bawat kasinungalingang sinabi nila, magbabayad sila, lahat-lahat. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, ang pait ay napalitan na ng apoy. Tumalikod siya mula sa puntod at naglakad pabalik sa sasakyan. Bawat hakbang ay may bigat at katiyakan. Si David ay naghihintay na may dalang payong, ngunit hindi na yon kailangan ni Catalina. Ang ulan ay hindi na mahalaga. Pagsakay niya sa kotse, ibang-iba na ang kanyang aura. Ang kalungkutan ay nawala na. Ang natira na lamang ay ang sundalong handa nang sumabak sa digmaan. Tumingin siya kay David. Ang kanyang mga mata ay matalim na. Simulan na natin. Utos niya. Tumango si David. Isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang labi. Binuksan niya ang folder at itinuro ang isang dokumento. Handa na ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno na rin ng kumpiyansa. Bukas, magugulat si Ramon sa unang sulat na matatanggap niya mula sa atin. Ang sikat ng araw ay marangyang tumatagos sa matataas na salaming bintana ng mansyon ng mga Reyes. Naglalaro sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa mahogany na puno ng masasarap na pagkain. Ang amoy ng bagong timplang kape, ng mga bagong lutong pandesal, at ng pritong bacon ay nagahari sa hangin. Para sa sino mang makakakita, ito ay larawan ng isang perpektong umaga, isang perpektong buhay. Sa isang dulo ng mesa ay nakaupo si Ramon Sandoval, ang bagong hari ng palasyong ito. Kalmado niyang binabasa ang business section ng isang broadsheet. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kasiyahan. Bawat numero na kanyang nakikita, bawat ulat tungkol sa paglago ng Reyes Legacy Holdings ay musika sa kanyang pandinig. Ito na ang buhay na pinangarap niya. Ang buhay na ipinagkait sa kanya ng kanyang hamak na pinagmulan. Ang buhay na inagaw niya. Sa kabilang dulo, si Bianca Gonzalez ay abala sa ibang bagay. Hawak niya ang isang maliit na salamin habang isinusukat ang isang kwintas na may kumikinang na diamante. Ito ang pinakabago niyang regalo mula kay Ramon. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, ang paraan ng pagtama ng liwanag sa mamahaling alahas. Ngumiti siya. Ito ang uri ng kislap na matagal na niyang pinangarap. Bagay ba mahal? Tanong niya. Ang boses ay malambing, ngunit may kalkuladong tono. Ibinaling ni Ramon ang tingin mula sa dyaryo. Tiningnan niya si Bianca mula ulo hanggang paa. Ang babaeng dati simpleng empleyado lamang sa kumpanya ay isa na ngayong socialite. Lahat naman ay bumabagay sa'yo. Sagot niya, isang mabilis na papuri bago ibinalik ang atensyon sa pagbabasa. Para sa kanya, si Bianca ay isang tropeo, isang magandang palamuti sa kanyang tagumpay. Sumimangot ng bahagya si Bianca sa kawalan ng interes ni Ramon, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang matamis na ngiti. Tumayo siya at lumapit sa likuran ni Ramon. Marahang minasahe ang kanyang mga balikat. Relax ka naman masyado, sabi niya. Hindi ka ba napapagod sa pag-iisip tungkol sa pera at negosyo? Ito ang nagpapanatili sa atin sa buhay na ito, Bianca. Sagot ni Ramon, hindi inaalis ang tingin sa mga numero. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Ngayong nasa atin na ang lahat, kailangan nating siguruhin na hindi na ito mawawala pa. Pagkatapos ng kanilang almusal, iniwan ni Ramon si Bianca sa dining hall upang magtungo sa kanyang home office. Naiwang mag-isa, naglakad-lakad si Bianca sa malawak na sala. Ang bawat gamit, ang mga antigong florera, ang mga mamahaling painting, ang grand piano sa sulok,
ay tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa kanya na hindi pa rin mapalagay. Huminto siya sa harap ng isang aparador na gawa sa Nara. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga nakahanay na photo album. Kinuha niya ang isa sa pinakaluma. Sa pagbuklat niya ng mga pahina, isang larawan ang pumukaw sa kanyang pansin. 2 batang babae, parehong nakapigtas ang buhok at may malalapad na ngiti. Ang isa ay si Catalina, nakasuot ng magandang bestida. Ang isa naman ay siya, payat at nakasuot ng kupas na damit. Magkaakbay sila, tila walang makakapaghiwalay sa kanila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca. Naalala niya ang araw na yon. Kaarawan ni Catalina. Siya ay bisita lamang, isang hamak na kapitbahay na laging nakasunod sa anak ng mayaman. Laging nasa anino, laging naiinggit. Tingnan mo naman tayo ngayon, Kat. Bulong niya sa larawan. Sino ang nasa anino ngayon? Mabilis niyang isinara ang album at ibinalik ito ng may puwersa. Hindi niya kailangang balikan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. At sa ngayon, siya ang reyna ng mansyon. Siya ang Sandoval. Pumasok siya sa kanilang silid-tulugan. Ang dating kwarto ni Catalina. Naabutan niya si Ramon na nagbibihis para sa opisina. Niyakap niya ito mula sa likuran. Isiniksik ang kanyang mukha sa malapad nitong likod. Iniisip mo na naman ba siya? Tanong ni Ramon. Nahahalata ang pagbabago sa mood ni Bianca. Paminsan-minsan, pag-amin ni Bianca. 2 taon na. Nakalabas na siya, hindi ba? Humarap si Ramon sa kanya at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at katiyakan. At ano naman ngayon? Anong magagawa niya? Ang isang Catalina Reyes na kilala ng mundo ay patay na. Ang lumabas sa kulungan ay isang basag na babae. Walang pera, walang kapangyarihan, at sira ang pangalan. Hinaplos niya ang buhok ni Bianca. Huwag mo nang isipin ang multo ng nakaraan. Tayo na ang may-ari ng lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay maging maganda at suportahan ako. Hinalikan niya si Bianca, isang halik na hindi puno ng pagmamahal, kundi ng pag-aari. Isang halik na nagsasabing, akin ka, atin ito. Isa na lang siyang basahan, Bianca. Dagdag pa ni Ramon. Ang bawat salita ay may kasamang panlalait. Isang basurang itinapon na natin. At doon siya mananatili. Ang mga salitang yon ay tila sapat na upang kumalma si Bianca. Ngumiti siya at tumango. Tama si Ramon. Sila ang nanalo. Tapos na ang laban. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Nasa kalagitnaan si Ramon ng pag-aayos ng kanyang kurbata nang biglang may kumatok ng sunod-sunod sa pinto. Isang alalay ang pumasok, ang muka ay namumutla at ang mga kamay ay nanginginig. Sir Ramon, nauutal na sabi ng lalaki. Ano ba iyon? Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kami? Inis na sagot ni Ramon. Paumanhin po, sir, pero may naghatid po nito para sa inyo. Mula po sa De Leon and Associates Law Firm. Urgent daw po. Iniabot ng alalay ang isang makapal at puting sobre. Ang papel ay mamahalin at ang logo ng law firm na nakatatak dito ay kilala sa buong bansa bilang isa sa pinakamahuhusay. Nawala ang inis sa mukha ni Ramon. Napalitan ito ng pagtataka. Kinuha niya ang sobre. Sa pagbukas niya nito, nahulog ang isang opisyal na dokumento. Mabilis na gumapang ang kanyang mga mata sa mga nakasulat na salita. Petition, injunction, freezing of assets, review of corporate leadership transfer. At sa ilalim ng lahat ng yon, ang pangalan ng petitioner, Catalina A. Reyes. Ang nangiti sa mga labi ni Ramon ay dahan-dahang naglaho na para bang isang maskarang nabasag. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala at ang kaninang puno ng pagmamataas na postura ay biglang nanghina. Ang diaryong hawak niya kanina na naglalaman ng kanyang mga tagumpay ay nalaglag mula sa kanyang kamay, kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang multo ng nakaraan ay hindi lamang nagbabalik.
Ito ay nagdedeklara ng digmaan. Ang katahimikan sa loob ng pansamantalang opisina ni Catalina sa Bonifacio Global City ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Ang lugar ay simple lamang, isang lamesa, 2 upuan, at isang malaking monitor na nakakabit sa pader. Walang anumang personal na gamit, walang bakas ng pagkatao ni Catalina. Ito ay isang war room, isang lugar para sa estratehiya at wala ng iba. Sa malaking screen, isang linya ng kulay pula ang dahan-dahang gumagapang pababa, tila isang sugat na dumudugo sa gitna ng kulay berdeng mga numero. Ito ang stock price ng Reyes Legacy Holdings. Kalmadong nakaupo si Catalina, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood niya ang pagbagsak ng mga numero na para bang nanonood lamang ng isang pelikula. Walang bakas ng ngiti, walang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Tanging ang matinding focus ng isang mangangasong nagmamasid sa kanyang nasusukol na biktima. Sa kabilang banda, si David De Leon ay hindi mapakali. Palakad-lakad siya sa likuran ni Catalina. Ang kanyang telepono ay halos dikit na sa kanyang tainga. Yes, opo. Understood? Keep me posted? Sabi niya bago ibaba ang tawag. Humarap siya kay Catalina. Ang mukha ay pinaghalong paghanga at pag-aalala. Nagkakagulo na ang mga board members, Kat. Bumagsak na ng 5% ang stocks sa unang oras pa lang ng trading. Sunod-sunod ang tawag na natatanggap ko. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari. Good. Simpleng sagot ni Catalina. Hindi inaalis ang tingin sa monitor. Hayaan mo silang magpanik. Hayaan mong maramdaman nila ang pagyanig. Matagal na silang naging komportable sa ilalim ni Ramon. Ito ang unang hakbang ng kanyang plano. Ang petition for injunction na ipinadala nila ay hindi lamang isang legal na dokumento. Ito ay isang bomba. Isang deklarasyon na ang tunay na Reyes ay nagbalik upang bawiin ang kanyang trono. Ang pag-freeze sa mga personal na share ni Ramon ay nagdulot ng kawalan ng tiwala sa merkado. Nagtatanim ng duda sa kakayahan niyang mamuno. Hindi sila magtatagal at tatawag si Ramon. Sabi ni David na tila naghahanda para sa isang bagyo. Hinihintay ko, sagot ni Catalina. At sa isang sulok ng kanyang labi ay may sumilay na anino ng isang nangiti. Hindi nga siya nagkamali. Isang espesyal na telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang burner phone na para lamang sa isang tao ang biglang nag-ingay. Sa screen, isang pangalan ang lumabas. Halimaw. Hinayaan muna ni Catalina na tumunog ito ng 3 beses. Bawat ring ay tila isang matamis na melodiya sa kanyang pandinig. Isang paalala kung sino ang may kontrol ngayon. Sinensyasan niya si David na manahimik. Sa ika-4 na ring, dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at sinagot ito. Hello Ramon, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing kalmado at kasing lamig ng umaga sa Baguio. Sa kabilang linya, isang sigaw na puno ng galit ang sumabog. Anong kalokohan to, Catalina? Anong ginagawa mo? Ang boses ni Ramon ay garalgal, basag sa galit. Nababaliw ka na ba talaga? Pagkatapos mong palabasin ang sarili mong kriminal, guguluhin mo ang kumpanya. Hindi natinag si Catalina. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan. Tila ba nakikinig lang sa isang iritableng bata. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang alam ko lang, pinoprotektahan ko ang interes ng pamilya ko at ng kumpanyang itinatag ng mga magulang ko. Interes? Sinisira mo ang kumpanya. Bumabagsak ang stocks dahil sa'yo. Dahil sa kabaliwan mo. Talaga ba? Sagot ni Catalina. May bahid ng sarkasmo sa kanyang tono. O baka naman dahil nalaman ng mundo na ang CEO nila ay isang manloloko at magnanakaw? Isang sandali ng katahimikan. Tanging ang marahas na paghinga ni Ramon ang naririnig. Sinusubukan niyang kontrolin ang sarili. Wala kang mapapatunayan. Bulong ni Ramon. Ang boses ay puno na ngayon ng pagbabanta. Isang basura ka na lang na pinalabas mula sa kulungan. Isang pulubi. Anong laban mo sa akin?
kaya kitang durugin na parang langgam. Sa narinig, isang alaala ang dumaan sa isip ni Catalina. Ang huling beses na nakita niya si Ramon sa korte. Ang mapanuyang ngiti nito habang hinahatulan siya. Ang alaala na iyon ang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Subukan mo, hamon niya. Ang boses ay nanatiling mahinahon, ngunit may bigat na parang bakal. Tingnan natin kung sino ang madudurog sa huli. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo, Ramon, dahil bawat anino sa paligid mo, baka ako yon. Bago pa man makasagot si Ramon, ibinaba na ni Catalina ang tawag. Katahimikan, ibinagsak niya ang telepono sa lamesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at sa pagdilat niya, ang natitirang emosyon ay nawala na. Muli siyang naging isang blangkong pader. Napatingin sa kanya si David, hindi makapaniwala. Grabe ka, Kat. Hindi siya pinansin ni Catalina. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking whiteboard na nakasandal sa pader. Nakasulat doon ang isang komplikadong diagram, mga pangalan, mga koneksyon, mga numero. Ito ang blueprint ng kanyang paghihiganti. Kinuha niya ang isang pulang marker. Sa ilalim ng Phase 1, Legal Disruption and Psychological Warfare, gumuhit siya ng isang makapal na linya. Tapos na ang unang yugto. Nakangiti na sana si David nang biglang tumunog ang isa pa niyang telepono. Isang hiwalay na linya para sa kanyang mga confidential informants. Mabilis niya itong sinagot at nakinig ng mabuti. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagseseryoso. Sige, salamat sa impormasyon, sabi niya bago ibaba ang tawag. Tumingin siya kay Catalina. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. May balita ako mula sa loob ng accounting department. Isang taong may utang na loob sa pamilya mo. Ano yon? Tanong ni Catalina. Ang atensyon niya ay na kay David na ngayon. May itinatagong secret ledger si Ramon sa opisina niya. Sabi ni David, binababaan ang kanyang boses. Nakalagay daw doon ang lahat ng kickbacks at mga illegal na transaksyon na ginawa niya gamit ang pera ng kumpanya. Iyon ang ebidensyang kailangan natin para tuluyan siyang maipakulong. Isang kislap ang nabuhay sa mga mata ni Catalina. Ito na ang barahang magpapabagsak sa buong kastilyo ni Ramon. Nasaan ang ledger? Ang nangiti sa mukha ni David ay napalitan ng pag-aalala. Iyon ang problema, Kat. Sabi niya, nakatago daw yon sa isang personal na vault, sa likod ng kanyang pader, sa mismong CEO's office. At halos imposible itong makuha. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi pa rin maalis ni David De Leon sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang informant. Isang lihim na ledger nakatago sa loob ng mismong opisina ni Ramon. Ito ang susi sa pagpapabagsak sa kanyang imperyo, ngunit halos imposible itong makuha. Habang abala si Catalina sa pagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, nagpasya si David na sumisid sa nakaraan ng 2 taong nagpahirap sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nagtutulak sa kanila, kung ano ang kanilang mga kahinaan. Ang una niyang pinuntahan ay ang archives ng Reyes Legacy Holdings. Ginawa niyang legal ang paghiling ng mga personal files ng mga empleyado sa ilalim ng internal investigation. Hinanap niya ang file ni Bianca Gonzalez. Ang nakita niya ay karaniwang impormasyon lamang, resume, application form, performance reviews. Ngunit may isang bagay na sumagi sa kanyang isip, ang address ni Bianca. Ito ay nasa isang squatter area sa Tondo, malayo sa marangyang lifestyle na kinalakihan ni Catalina. Nagpasya siyang bisitahin ang lugar. Hindi siya nagpahatid sa kanyang sasakyan, kundi nagpanggap na isa siyang social worker na naghahanap ng dating residente. Sa gitna ng masisikip na daan at barong-barong, natagpuan niya ang bahay kung saan lumaki si Bianca. Isang maliit na kubo na halos gumuho na. Nakipag-usap siya sa ilang residente at unti-unti niyang nabuo ang larawan ng nakaraan ni Bianca. Siya ay isang matalinong bata na galing sa mahirap na pamilya. Laging nagsusumikap para makaahon sa buhay.
Ngunit may isang bagay na paulit-ulit na binabanggit ng mga tao, ang kanyang inggit kay Catalina Reyes. Simula bata pa gustong-gusto na ni Bianca ang buhay ni Catalina, sabi ng isang matandang babae na dating kapitbahay nila. Laging nakasunod sa kanya. Laging sinasabi na balang araw, magiging katulad din siya ni Kat. Nalaman din niya na si Bianca at Catalina ay matalik na magkaibigan noong bata pa sila. Ngunit may isang pangyayari na tila nagpabago sa kanilang relasyon, isang scholarship na pareho nilang inaplayan. Si Catalina ang nanalo. Umalis si David sa Tondo na puno ng pag-iisip. Ngayon ay mas nauunawaan na niya ang motibo ni Bianca. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa inggit, sa pagnanais na maging tulad ni Catalina, at sa galit dahil hindi niya ito nakamit. Pagkatapos ay binalingan ni David ang nakaraan ni Ramon Sandoval. Mas mahirap itong hukayin, hindi katulad ni Bianca. Hindi siya galing sa kahirapan. Siya ay nagmula sa isang middle-class family sa probinsya. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanyang buhay bago siya lumipat sa Maynila. Nagpasya siyang magbiyahe sa probinsya kung saan lumaki si Ramon. Doon, nagpanggap siyang isang researcher na nagsusulat ng isang article tungkol sa mga successful na businessmen na nagmula sa kanilang bayan. Sa una, walang gustong makipag-usap sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng ilang donasyon sa mga lokal, unti-unti siyang nakakuha ng impormasyon. Nalaman niya na bago maging isang kilalang businessman, si Ramon Sandoval ay isang simpleng guro sa isang public school. Siya ay may asawa at may isang anak. Ngunit bigla na lamang siyang umalis, iniwan ang kanyang pamilya at nagtungo sa Maynila upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Mabait na tao si Ramon noon, sabi ng isang dating kasamahan sa trabaho ni Ramon. Pero ambisyoso talaga. Gustong-gusto niya ang pera at kapangyarihan. Nalaman din ni David na ang asawa ni Ramon ay namatay ilang taon na ang nakalipas dahil sa sakit. Ang kanilang anak naman ay nakatira pa rin sa probinsya, nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado. Nagulat si David sa kanyang natuklasan. Hindi niya akalain na may ganitong madilim na sikreto si Ramon. Isang pamilyang iniwan para sa kayamanan. Pagbalik niya sa Maynila, agad niyang ipinabatid kay Catalina ang lahat ng kanyang natuklasan. Tahimik lamang siyang nakinig. Walang anumang reaksyon sa kanyang mukha. Alam kong marumi siyang maglaro, sabi ni Catalina pagkatapos niyang matapos magkwento. Ngayon, laruin natin ang laro niya. Kinagabihan, nakatanggap si David ng isang misteryosong tawag. Isang babae. Garal-gal ang boses at tila natatakot. Gusto ko lang pong sabihin na, sabi ng babae, buhay pa ang anak ni Ramon. Ang gabi ay kumikinang sa loob ng grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa mga alahas ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ito ang taunang charity ball ng Angels Foundation, isang gabing puno ng pekeng ng ngiti, bulungan, at mga transaksyong isinasara sa pagitan ng mga subo ng mamahaling pagkain. Sa gitna ng lahat, si Bianca Gonzalez, o mas kilala na ngayon bilang Mrs. Bianca Sandoval, ay sinusubukang maging komportable. Suot niya ang isang eleganteng gown at ang kwintas na diamante na ibinigay sa kanya ni Ramon. Pilit siyang ngumingiti at nakikipag-usap. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Ang bawat tingin mula sa mga matatandang socialite ay tila nang huhusga. Tila alam nila na hindi siya kabilang dito. Si Ramon naman ay nasa kanyang elemento. Palipat-lipat siya sa mga grupo, nakikipagkamay sa mga politiko at kapwa negosyante. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw, puno ng kapangyarihan at pagmamayabang. Para sa kanya, ito ang rurok ng kanyang tagumpay. Nasa kalagitnaan ng pag-inom ng champagne si Bianca nang biglang huminto ang mahinang tugtog ng violin.
Isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Napatingin ang lahat sa iisang direksyon, sa malaking pinto sa pasukan. At doon, nakatayo siya. Si Catalina Reyes. Hindi siya nakasuot ng gown na kumikinang. Sa halip, isang simpleng ngunit eleganteng itim na bestida ang kanyang suot na bumabagay sa kanyang katawan at nagpapatingkad sa kanyang maputlang balat. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang tanging alahas sa kanyang katawan ay isang pares ng simpleng hikaw na perlas. Ngunit hindi ang kanyang kasuotan ang nagpatigil sa mundo ng mga naroroon. Ito ay ang kanyang presensya. Naglalakad siya papasok na may taas noo. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin. Hindi natitinag sa daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Hindi siya ang Catalina na duguan at umiiyak sa korte. Hindi siya ang Catalina na tinalikuran ng lahat. Ito ay isang reyna na nagbabalik sa kanyang palasyo. Ang bulungan ay nagsimula. Tila isang kuyog ng bubuyog. Diyos ko, si Catalina Reyes. Akala ko ba? Anong ginagawa niya dito? Naramdaman ni Bianca na nanuyo ang kanyang lalamunan. Nabitawan niya ng bahagya ang kanyang kopita. Sa tabi niya, nakita niyang nanigas ang panga ni Ramon. Ang ngiti sa mukha nito ay naglaho na parang bula. Nagpatuloy sa paglakad si Catalina, binabati ng ilang matatandang kaibigan ng kanyang mga magulang na nagulat ngunit may respeto pa rin sa pangalan ng mga Reyes. Hindi siya lumapit sa lamesa kung nasaan si Ramon. Sa halip, kumuha siya ng isang baso ng red wine at pumwesto sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para sirain ang gabi para kay Bianca. Hindi na siya mapakali. Bawat tawa niya ay pilit. Bawat ngiti niya ay alanganin. Pakiramdam niya ay sinusundan siya ng mga mata ni Catalina. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Ramon na may kakausapin lang. Naiwang mag-isa si Bianca sa tabi ng isang fountain. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Catalina. Dahan-dahan siyang lumapit, ang tunog ng kanyang mga takong ay halos hindi marinig. Bianca! Bati niya. Ang boses ay malumanay. Tila ba dalawang matalik na magkaibigan na muling nagkita. Napatalon sa gulat si Bianca. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang baso. Si Kat! Nauutal niyang sagot. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Catalina. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bakit ihit? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Isa pa rin naman akong Reyes at ang foundation na ito ay sinimulan ng aking ina. Tiningnan niya ang kwintas ni Bianca. Ang ganda niyan. Mukhang mamahalin. Siguradong masaya ka na ngayon. Hindi alam ni Bianca kung anong isasagot. Kat, ako. Patawad sa... Pinutol siya ni Catalina sa isang mahinang tawa. Huwag kang mag-alala. Ang nakaraan ay nakaraan na. Itinaas niya ang kanyang baso. Isang tagay para sa bago mong buhay. Nag-aalangang itinaas din ni Bianca ang kanyang baso. Ngunit bago pa man sila makainom, hinawakan ni Catalina ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay magaan, ngunit may kakaibang lamig. Naalala mo pa ba? Bulong ni Catalina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Bianca. Noong mga bata pa tayo, sa ilalim ng puno ng mangga sa likod bahay, nangako tayo sa isa't isa. Sabi natin, walang iwanan, kahit anong mangyari. Parang sinaksak ng yelo ang puso ni Bianca. Ang alaala ay bumalik na parang isang sampal. Ang init ng pagkakaibigan, ang sinseridad ng isang pangako. Lahat ay binalot na ngayon ng kasinungalingan at pagkakanulo. Si Kat, hindi ko na alam ang sinasabi mo. Hindi mo na alam? Ulit ni Catalina. Ang boses ay nanatiling mahinahon, ngunit may sumisilip ng talim. Sayang naman. Marami pa naman akong naaalala. Lahat ng mga sikreto natin. Lahat ng mga pangarap natin. Bumitaw si Catalina at humakbang paatras. Tiningnan niya si Bianca mula ulo hanggang paa.
Bagay sa'yo ang buhay na yan, Bianca. Pero sana lang, lahat ng kinang na nakikita ko ay totoo. Alam mo na, may mga bagay kasi na maganda lang sa labas. Pero sa loob, peke pala. Pagkasabi noon, tumalikod na si Catalina para umalis. Nakahinga na sana ng maluwag si Bianca, ngunit bigla itong huminto at muling lumingon. Tila may nakalimutan. Lumapit siyang muli. Ang distansya nila ay ilang pulgada na lamang. Ang nangiti sa labi ni Catalina ay nawala na. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ibinaba niya ang kanyang boses sa isang bulong na tanging si Bianca lamang ang makakarinig. "By the way," sabi niya, ang hininga ay malamig. "I know about the doctor." Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Bianca. Nanlaki ang kanyang mga mata sa purong takot. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala at ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang baso ng champagne ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay. Lumilikha ng isang malakas na tunog ng pagbasag sa marmol na sahig. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang hatol na nagbabadya ng kanyang katapusan. Nang gabing iyon, sa kanilang pag-uwi, sumabog si Bianca kay Ramon. "May alam siya, Ramon. May alam siya." Sigaw niya, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang mga sinabi niya. "Ano bang pinagsasabi mo?" Inis na sagot ni Ramon. Hinubad ang kanyang coat. "Nagpapadala ka sa takot. Pinaglalaruan ka lang niya." "Hindi. Iba to. May binanggit siya. Binanggit niya ang doktor." Natigilan si Ramon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bianca ang bahid ng takot sa mga mata ng kanyang asawa. Ang unang lamat sa kanilang perpektong alyansa ay nagsimula ng mabuo. Ang takot sa mga mata ni Bianca noong gabing iyon sa charity ball ay hindi isang simpleng pag-arte. Ito ay purong katotohanan. At para kay Catalina, ang takot na yon ay isang bukas na pinto, isang senyales na natumbok niya ang tamang ugat. "Ang doktor," paulit-ulit na sinabi ni Catalina habang pabalik-balik siya ngang naglalakad sa kanilang war room. "Si Dr. Manuel Alcaraz, ang obstetrician na tumingin sa akin. Siya ang susi, Dave. Kung ano man ang tinatago nila, alam niya." "Iyon din ang iniisip ko," sabi ni David. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa kanyang laptop. Pagkatapos mong makulong, bigla na lang siyang nag-resign sa ospital at nawala na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya. "Ang mga taong nagtatago ay laging nag-iiwan ng bakas," sagot ni Catalina. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa screen. "Lalo na kung nabayaran sila ng malaki. Sundan mo ang pera, Dave. Sundan mo." At iyon nga ang ginawa ni David. Sa loob ng sumunod na 2 araw, isinantabi niya ang lahat. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang buksan ang mga financial records, mga bank transfer, at mga credit card statements na may kaugnayan kay Ramon at sa kanyang mga shell corporations. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang bunto ng dayami, ngunit si David ay matiyaga. At sa wakas, natagpuan niya ito. Isang malaking halaga, 5 milyong piso, ang inilipat mula sa isang kumpanyang pag-aari ni Ramon patungo sa isang bagong bukas na bank account. Ang account ay nakapangalan sa asawa ni Dr. Alcaraz at ilang araw matapos ang transaksyon, may isang malaking cash withdrawal na ginawa sa isang maliit na probinsya sa Timog Luzon. "Nakuha ko na siya," anunsyo ni David. Isang ngangiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Hindi sila nagsayang ng oras. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, lulan na sila ng sasakyan, binabaybay ang highway papalayo sa kaguluhan ng Maynila. Ang kanilang destinasyon, isang maliit at halos nakalimutan ng bayan. Habang nasa biyahe, isang kakaibang katahimikan
ang namagitan sa kanila. Alam ni Catalina na malapit na niyang malaman ang isang masakit na katotohanan. Inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anuman ang maririnig niya. Marahil ay pinilit siyang uminom ng gamot na pampalaglag. O marahil ay sinadya ang aksidente na nagdulot ng kanyang pagkalaglag. Ang mga posibleng senaryo ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Natagpuan nila si Dr. Alcaraz sa isang maliit at luma ng klinika sa sentro ng bayan. Ang pintura sa pader ay natutuklap na at ang amoy ng gamot at desperasyon ay nanunuot sa hangin. Malayo sa modernong ospital kung saan siya dating nagtatrabaho. Ang doktor na humarap sa kanila ay anino na lamang ng dati nitong itsura. Payat, balisa, at may malalaking eye bags. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig nang makita niya kung sino ang kanyang mga bisita. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi umupo si Catalina. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa maliit na espasyo. Alam mo kung bakit kami narito, doktor? Wala akong alam. Mabilis niyang sagot. Umiiwas ng tingin. Aaksidente ang nangyari. Nanalaglag ang bata. Wala akong kasalanan. Lumapit si David at naglapag ng isang folder sa lamesa ng doktor. Sa ibabaw nito ay isang kopya ng bank statement. Ang statement na nagpapakita ng 5 milyong pisong deposito. Talaga ba, doktor? Tanong ni David. Ang boses ay malamig at may awtoridad. 5 milyong piso para sa isang aksidente? Sabihin mo sa amin ang totoo. At baka sakaling isipin pa namin na biktima ka lang din dito. Magpatuloy ka sa pagsisinungaling at sisiguraduhin kong kasama ka ni Ramon sa kulungan pa. Ang pagbabanta ay tumago sa puso ni Dr. Alcaraz. Tiningnan niya ang dokumento. Pagkatapos ay ang mga mukha ni na David at Catalina. Ang mukha ni Catalina ay walang emosyon na lalo niyang ikinatakot. Alam niyang wala siyang takas. Bigla na lamang siyang napahagulgol. Isang tunog ng pagsuko at pagsisisi. Patawad! Patawad! Ang katotohanan, doktor, mariing sabi ni Catalina. Iyon lang ang kailangan ko. Nanginginig ang buong katawan. Nagsimulang magsalita si Dr. Alcaraz. Inamin niya ang lahat. Inamin niya na binayaran siya ni Ramon para maging bahagi ng isang masalimuot na plano. Ngunit ang mga sumunod niyang sinabi ang tuluyang gumasak sa mundo ni Catalina. Walang bata. Ginang Reyes. Humihikbing sabi ng doktor. Wala pong sanggol na nalaglag. Dahil sa simula pa lang, hindi ka naman talaga buntis. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Catalina. Napahawak siya sa gilid ng lamesa upang suportahan ang sarili. Ang ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang mga salita ng doktor ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi ka naman talaga buntis. Ano? Halos pabulong niyang tanong. Lahat ay kasinungalingan. Pagpapatuloy ng doktor, hindi na makatingin ng diretso. Ang pregnancy test, binigyan kita ng sample na mayroon ng resulta. Ang mga ultrasound, mga lumang larawan lang yon mula sa ibang pasyente. Ang iyong paglilihi, ang iyong pagsusuka. Epekto iyon ng mga gamot na palihim na inihahalo ni Bianca sa iyong pagkain para palabasin na totoo ang lahat. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Catalina. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi lamang nila inagaw ang kanyang yaman at kalayaan. Hindi lamang nila sinira ang kanyang pangalan. Ninanakaw nila ang isang pangarap. Ang pangarap na maging isang ina. Ipinagkait nila sa kanya ang isang anak na hindi man lang umiral at pagkatapos ay pinarusahan siya sa pagpatay sa isang multo. Ito ang pinakasukdulang uri ng kalupitan, isang atake
Hindi lamang sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang aksidente? Nagpatuloy ang doktor. Plinano rin iyon. Ang dugo. Galing yun sa hayop. Ang lahat. Lahat ay isang malaking palabas para idiin ka, para sirain ka ng tuluyan. Hindi na napigilan ni Catalina ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit. Ang uri ng galit na kayang sunugin ang buong mundo. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nang muli siyang tumingin sa doktor, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit. Ang naroon na lamang ay isang malamig, nakakakilabot, at nagbabagang determinasyon. Tumingin siya kay David na nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Ngumiti si Catalina, isang nangiting walang kagalakan, isang nangiting nakakatakot. Hindi na ito tungkol sa pera, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bakal. Isang pangungusap na nagbubuod sa lahat ng kanyang sakit at nagtatakda ng kanyang bagong, mas madilim na misyon. Dudurugin ko sila. Ang pagkatuklas sa katotohanan tungkol sa pekeng pagbubuntis ay nag-iwan ng isang di mabuburang lamat sa kaluluwa ni Catalina. Ngunit kasabay nito, nagbigay ito sa kanya ng isang sandatang hindi matatawaran, ang purong katotohanan. Ngunit bago pa man nila magamit ang sinumpaang salaysay ni Dr. Alcaraz, naramdaman ni Ramon Sandoval na nasusukol na siya. At ang isang ahas na nasusukol ay hindi tumatakbo. Ito ay nanunuklaw. Isang umaga, nagising si Catalina hindi dahil sa sinag ng araw, kundi dahil sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono. Pagtingin niya sa screen, sunod-sunod na mensahe mula kay David ang bumungad sa kanya. Lahat ay may iisang laman. Tingnan mo ang balita. Binuksan niya ang isang kilalang online news portal at doon, sa pinakaitaas na bahagi ng pahina, nakapaskil ang kanyang mukha. Isang litratong kuha noong siya ay nasa korte, mugto ang mga mata at gusot ang buhok. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Baliw na eredera, Catalina Reyes, nagpapakita ng sintomas ng mental instability matapos makalaya. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Mabilis niyang binasa ang artikulo. Ito ay puno ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. May mga panayam mula sa mga hindi nagpakilalang source na malapit daw sa pamilya na nagsasabing si Catalina ay laging emosyonal at hindi matatag. Sinasabi rin sa artikulo na ang kanyang mga legal na hakbang laban kay Ramon ay hindi raw dahil sa hustisya, kundi dahil sa matinding depresyon at pagnanais na manira ng kapwa. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang panayam mismo kay Ramon. Nagpanggap siyang isang nag-aalalang asawa. Labis akong nababahala para kay Catalina, sabi ni Ramon sa artikulo. Ang mga salita ay puno ng pekeng awa. Ang pinagdaanan niya ay hindi biro. Ang pagkawala ng aming anak ay isang dagok na hindi niya matanggap. Ang gusto ko lang ay magpagaling siya. Handa akong ibigay ang lahat para sa kanyang paggaling, kahit na ang ibig sabihin nito ay ako ang pagbuntunan niya ng galit. Ito ay isang obra maestra ng panlilinlang. Sa isang iglap, binaliktad ni Ramon ang naratibo. Mula sa pagiging biktima, ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Isang babaeng nawala sa katinuan dahil sa pagdadalamhati. Napahawak ng mahigpit si Catalina sa kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Alam niya kung sino ang may kakayahang magpakalat ng ganitong uri ng lason sa media. Alam niyang ito ang gawa ni Ramon. Ngunit ang atake ay hindi nagtapos doon. Ilang oras lang ang lumipas habang nasa opisina sila ni David at pinag-aaralan kung paano sasagutin ang paninira. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang opisina. Pumasok ang dalawang lalaking nakabarong. Seryoso ang mga mukha.
Nagpakilala sila bilang mga kinatawan mula sa Integrated Bar of the Philippines. Attorney David De Leon, tanong ng isa. Ako nga po, sagot ni David, nagtataka. May dala po kaming cease and desist order at isang notice of preventive suspension para sa inyo. Sabi ng lalaki, iniaabot ang isang makapal na sobre. Nanlaki ang mga mata ni David. Mabilis niyang binuksan ang sobre at binasa ang mga dokumento. Isang formal na reklamo ang isinampal laban sa kanya para sa unethical conduct at grave misconduct. Ayon sa reklamo, ginagamit daw niya ang isang mentally unstable na kliyente para sa sarili niyang kapakinabangan. Isang dating kliyente raw niya ang nag-akusa sa kanya ng pangingikil. Ano to? Isang malaking kasinungalingan, sigaw ni David. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Kailangan niyo pong sumama sa amin para sa isang paunang investigasyon, sabi ng isa pang lalaki. At habang iniimbestigahan ang kaso, suspendido po ang inyong lisensya bilang abogado. Walang nagawa si David. Alam niyang gawa-gawa lang ang lahat. Isang malinaw na panggigipit. Ngunit ang proseso ng batas ay kailangan niyang sundin. Bago siya umalis, tumingin siya kay Catalina nang may matinding pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Kat, sabi niya. Malulusutan ko to. Huwag kang susuko. Naiwang mag-isa si Catalina sa opisina. Napapaligiran ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Wala na siyang abogado. Ang kanyang pangalan ay dinudungisan sa publiko. Ang mga pader na kanyang itinatayo ay tila unti-unting ginuho ni Ramon. Sa kanilang mansyon, nagbubuhos ng alak si Ramon sa 2 baso. Iniabot niya ang isa kay Bianca na nakaupo sa sofa. Ang muka ay hindi maipinta. Relax, sabi ni Ramon. Isang nangiting tagumpay ang nasa kanyang labi. Sinabi ko naman sa'yo, ako ang bahala. Pinutulan na natin siya ng mga pakpak at sinira na natin ang kanyang kredibilidad. Pero Ramon, nag-aalangang sabi ni Bianca, hindi ba ito masyadong delikado? Paano kung ano? Putol ni Ramon. Maniniwala sila sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan, Bianca. At mas madaling paniwalaan na ang isang babaeng nakulong ay nabaliw kaysa paniwalaan na ang isang respetadong CEO ay isang demonyo. Simple lang ang laro. Ngunit may isa pang huling alas si Ramon. Kinahapunan, isang courier ang dumating sa tinutuluyan ni Catalina. Iniabot sa kanya ang isang opisyal na dokumento mula sa korte. Hindi ito petisyon, hindi ito reklamo. Ito ay isang court order, isang kautusan na nagsasabing kailangan niyang sumailalim sa isang mandatoryong psychiatric evaluation. Nabitawan ni Catalina ang papel. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Nararamdaman niya ang paghigpit ng mga pader sa kanyang paligid. Hindi lang siya pinipintasan sa publiko. Sinusubukan siyang patahimikin gamit ang batas, gamit ang medisina. Sinusubukan siyang gawing isang tunay na baliw sa mata ng lahat. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay makalaya, naramdaman ni Catalina ang isang pamilyar na damdamin na matagal na niyang ibinaon. Ang takot. Ang apartment ni Catalina na dating nagsisilbing kanyang santuwaryo at war room ay naging isang kulungan na gawa sa salamin. Ang mga pader ay tila humihigpit at ang bawat anino sa sulok ay tila nangungutya. Ang court order na kanyang natanggap ay nakapatong sa lamesa. Ang mga salita nito ay tila isang sumpa na paulit-ulit bumubulong sa kanyang isipan. Psychiatric evaluation. Ilang araw na siyang hindi lumalabas. Ang mga tawag mula sa media ay hindi niya sinasagot. Ang informant nila ni David sa loob ng Reyes Holdings ay bigla na ring nanahimik. Natakot marahil sa bagsik ng ganti ni Ramon. Sa isang iglap, si Catalina ay muling nag-iisa. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang silid tulugan. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang reynang puno
ng determinasyon na lumabas ng bilangguan. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng pagod, isang babaeng may mga matang nagpapakita ng bigat ng buong mundo. Ang apoy na dating nag-aalab sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamlam na baga. Halos mamatay na. Tama ba si Ramon? Isa na lang ba siyang basag na babae? Isang baliw na nakikipaglaban sa mga multo na siya lang ang nakakakita? Ang pagdududa na isang lason ay nagsimulang gumapang sa kanyang ugat. Baka nga tama sila. Baka nga ang lahat ng ito ay isang malaking ilusyon lamang, isang desperadong pagtatangka na mabigyan ng kahulugan ang kanyang trahedya. Ang kanyang whiteboard na puno ng mga plano at estratehiya ay tila isa na lang katatawanan. Ang bawat linyang kanyang iginuhit, bawat pangalang kanyang isinulat, ay tila mga simbolo ng kanyang kabiguan. Lumapit siya dito at, sa isang biglaang bugso ng galit at kawalan ng pag-asa, binura niya ang lahat gamit ang kanyang mga kamay, hinahayaang dumungis sa kanyang balat ang itim na tinta ng marker. Wala ng pag-asa. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay basag. Natalo na ako. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng kanyang magulong apartment. At doon, sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang laban, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi lang dahil sa mga bagong pasakit, kundi dahil sa lahat, sa 2 taong nawala, sa anak na hindi umiral, sa tiwalang nasira, at sa pag-ibig na naging lason. Umiyak siya hanggang sa wala nang mailuha pa. Kinagabihan, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang pagkatok ay nagpatuloy, mas malakas at mas mapilit. Kat! Catalina! Buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Ang boses ni David. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya si David. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakalaya siya pansamantala, ngunit ang kaso laban sa kanya ay nagpapatuloy. Diyos ko, Kat, anong nangyari sa'yo? Tanong ni David. Nakikita ang gulo sa apartment at ang itsura ni Catalina. Tapos na, Dave. Mahinang sabi ni Catalina, umiiwas ng tingin. Wala na. Panalo na sila. Dapat siguro ay sumuko na lang ako. Umiling si David. Hinawakan niya ang mga balikat ni Catalina at marahan siyang inalog. Huwag! Huwag mong sasabihin yan. Ito ang gusto nilang mangyari. Ang gusto nila ay isuko mo ang laban bago pa man ito matapos. Pero paano? Sigaw ni Catalina. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Wala kang lisensya. Ituturing akong baliw ng korte. Paano tayo lalaban kung ang buong mundo ay laban sa atin? Tinitigan siya ni David ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matatag. Lalaban tayo gamit ang nag-iisang bagay na hindi nila kayang bilhin o sirain. Huminga siya ng malalim. Ang katotohanan ang pinakamalakas nating sandata. Kat, hindi nila kayang itago ang katotohanan magpakailanman. Ang mga salita ni David ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman ni Catalina. Hindi sapat para liwanagan ang buong kwarto, ngunit sapat para makita niya na mayroon pa, kahit kaunti, na pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa dilim, muling bumalik ang mga demonyo sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ramon na tumatawa, ang mukha ni Bianca na puno ng awa, ang mga pader ng selda, ang tunog ng pagbukas at pagsara ng tarangkahan. Napatingin siyang muli sa salamin. At sa isang iglap, ang nakita niya ay hindi na ang kanyang kasalukuyang sarili. Ang nakita niya ay ang Catalina ng nakaraan. Ang Catalina na nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay walang buhay. Ang Catalina na talunan. Napahawak siya sa kanyang ulo at napasigaw. Isang sigaw na walang tunog.
Isang sigaw ng purong paghihirap. Ito na ba ang kanyang katapusan? Ang tuluyang pagkasira ng kanyang pag-iisip, tulad ng gusto ni Ramon. Nasa gitna siya ng kanyang pinakamababang punto, sa bingit ng tuluyang pagsuko, nang biglang tumunog ang kanyang burner phone, ang teleponong matagal nang tahimik. Nag-aalangan siyang kinuha ito. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa isang kakaibang kutob, sinagot niya ito. Hello? Isang boses na binago ng teknolohiya, halos parang robot. Ang sumagot mula sa kabilang linya, isang boses na puno ng pag-aalinlangan at takot. Si Catalina Reyes ba ito? Sino to? Tanong ni Catalina. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng boses. Narinig ko ang ginagawa nila sa'yo. Hindi ito tama. May sandaling katahimikan. Alam ko kung nasaan ang totoong ebidensya. Ang ebidensya na dudurog sa kanila. Napatayo si Catalina. Ang lahat ng panghihina sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Pero, pagpapatuloy ng boses, may kapalit. Ang boses sa kabilang linya ay naging susi na humila kay Catalina mula sa bingit ng kadiliman. Ang pag-asang halos mamatay na ay muling nagliyab, isang maliit na titis na handang maging isang malaking apoy. Saan tayo pwedeng magkita? Tanong ni Catalina. Ang boses ay matatag na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Hindi pwede. Sagot ng nanginginig na boses. Delikado. Papadalhan na lang kita ng address. Pumunta ka doon bukas ng tanghali. Mag-isa ka lang. Pagkatapos noon, ibinaba na ng tumawag ang telepono. Kinabukasan, hindi sinabi ni Catalina kay David ang tungkol sa misteryosong tawag. Ito ay isang panganib na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ang kapalit na hinihingi ng tumawag ay proteksyon. At alam ni Catalina na kailangan muna niyang makuha ang tiwala nito. Ang address na ipinadala ay sa isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang sulok ng Marikina, malayo sa mga matang mapanuri ng Makati. Pumasok si Catalina sa loob. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Inilibot niya ang kanyang paningin. Sa isang mesa sa pinakadulong bahagi ng kafe, nakaupo ang isang babaeng nakatalikod. Payat ang pangangatawan, nakasuot ng simpleng bestida at may hawak na libro, ngunit halatang hindi nagbabasa. Tila siya ang taong hinihintay ni Catalina. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila isang oras ang haba. Nang makarating siya sa tapat ng mesa, hindi pa rin gumagalaw ang babae. Ako si Catalina, mahinang sabi niya. Dahan-dahang lumingon ang babae at sa sandaling iyon, natigilan si Catalina. Ang babae ay hindi niya kilala, ngunit ang kanyang mga mata, puno ng lungkot, pagod at isang pamilyar na bakas ng sakit, ay tila nagsasabi ng 1,000 kwento. Ang kanyang pangalan ay Marisa. Siya ang unang asawa ni Ramon Sandoval, ang ina ng batang matagal na niyang itinatago. Salamat sa pagpunta, sabi ni Marisa. Ang boses ay mahina at nanginginig. Natakot ako, pero mas natatakot ako sa kung anong kaya niyang gawin sa anak ko. Umupo si Catalina, sinusubukang pakalmahin ang babae. Bakit ngayon lang? Tanong niya, hindi para manghusga, kundi para umunawa. Matagal na niya akong tinatakot, paliwanag ni Marisa. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nang iwan niya kami, binigyan niya ako ng pera kapalit ng aking pananahimik. Sabi niya, kapag nagsalita ako, sisirain niya ang buhay namin at naniwala ako. Pero nang makita ko sa balita ang ginagawa niya sa'yo, ang pagpaparatang na ikaw ay baliw, nakita ko ang sarili ko sa'yo at natakot ako na baka balang araw kami naman ng anak ko ang isunod niya. Kinuha ni Marisa ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa papunta kay Catalina. Ano to? Tanong ni Catalina. Ang huling alas ko laban sa kanya, sagot ni Marisa.
Isang gabi, bago pa man kayo ikasal, lasing siyang umuwi sa akin. Nagmamakaawa na patawarin ko raw siya. Sa sobrang galit at sakit, hindi ko namalayan na napindot ko ang record button sa telepono ko. Nanginig ang mga kamay ni Catalina habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay isang maliit na USB flash drive. Nakalimutan na niya ang gabing iyon, dagdag ni Marisa. Pero ako, hindi. Bawat salita, nakatatak sa puso ko. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Catalina. Agad siyang bumalik sa kanyang apartment kung saan naghihintay na si David. Ikinuwento niya ang lahat. Isinaksak nila ang USB sa laptop at pinindot ang play. Ang unang narinig ay ang tunog ng nababasag na bote, sinundan ng garalgal na boses ni Ramon, basag sa alak at pagsisisi. Ramon, patawarin mo ko, Marisa. Alam kong nagkamali ako. Marisa, nagkamali? Iniwan mo kami, Ramon. Para saan? Para sa pera? At pagkatapos ay ang mga salitang dudurog sa lahat ng kasinungalingan. Ramon, tumatawa ng mapait. Pera? Higit pa sa pera, Marisa, ang apelyido, ang kapangyarihan. Si Catalina, napaka-inosente niya. Napakadaling paikutin. Konting lambing lang ibibigay na ang lahat. Kahit ang pagpapanggap na buntis siya, naniwala agad. At si Bianca ang utak ng lahat. Ang galing niya, di ba? Isang perpektong plano, isang perpektong palabas. At sa huli, lahat ng Reyes mapupunta sa akin. Katahimikan. Tumingin si Catalina kay David. Ang abogado, na laging kalmado at propesyonal, ay napakuyom ng kanyang mga kamao. Ang kanyang panga ay nanigas sa galit. Ngunit sa ilalim ng galit na yon ay ang kislap ng tagumpay. Ito na, sabi ni David. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Ito na ang huling pako sa kanilang kabaong. Gamit ang bagong ebidensya, mabilis na kumilos si David. Ipinresinta niya ang audio recording sa Integrated Bar of the Philippines. Sa loob lamang ng isang araw, ang kaso laban sa kanya ay ibinasura at ang kanyang lisensya ay ibinalik. Ang mga akusasyon laban kay Catalina ay nawalan ng bigat. Ang court order para sa psychiatric evaluation ay kinansela. Ang ruleta ay umikot na. Ang baraha ay bumaliktad. Tumayo si Catalina. Hindi na ang babaeng pagod at talunan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nag-aalab, mas maliwanag at mas mapanira kaysa dati. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang sekretarya ng Board of Directors ng Reyes Legacy Holdings. Ako si Catalina Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Ngayon din. May sandaling pag-aalinlangan sa kabilang linya, ngunit nagpatuloy si Catalina. Sabihin mo sa kanila, oras na para malaman ng lahat kung sino talaga ang halimaw na pinapasok nila sa ating pamamahay. Kinagabihan, sa pinakamataas na palapag ng Reyes Tower, naglalakad si Catalina sa mahabang hallway papunta sa boardroom. Sa tabi niya, si David. Bawat hakbang nila ay mabigat. Bawat isa ay may kasamang paninindigan. Huminto sila sa harap ng malaking pinto na gawa sa kahoy. Huminga ng malalim si Catalina. Sa likod ng pintong ito ay ang katapusan ng lahat. Ang paghuhukom. Tumingin siya kay David na tumango sa kanya bilang hudyat. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Sa loob, nakaupo sa paligid ng malaking mesa ang lahat ng miyembro ng board. At sa pinakadulo, sa upuang para lamang sa CEO, nakaupo si Ramon at sa tabi nito si Bianca. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pagmamataas. Ngumiti si Catalina, isang nangiting malamig at puno ng panganib. Let's begin, sabi niya. Ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat at halos hindi mahinga. Ang mahabang lamesang gawa sa dark mahogany na saksi sa hindi mabilang na mga desisyon
na humulma sa Reyes Legacy Holdings ay ngayon magiging isang korte. Isang korte kung saan ang katotohanan ay isisiwalat. Nang pumasok si Catalina at David, lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang mga miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki at babae na kasama ng kanyang ama sa pagbuo ng kumpanya ay nakatingin ng may halong pagtataka, awa at pagdududa. Sa dulo ng mesa, umupo si Ramon na parang isang hari sa kanyang trono. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga matang nakatitig kay Catalina ay puno ng pagkutya. Sa tabi niya, si Bianca ay pilit ng ngumingiti, sinusubukang ipakita na hindi siya apektado. Catalina, simula ni Ramon, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan, puno ng pekeng pag-aalala. Anong ibig sabihin nito? Isang emergency meeting. Hindi ba't dapat ay nagpapahinga ka? The board understands your situation. Ang paggamit niya sa salitang situation ay puno ng panunuya. Isang paalala sa lahat tungkol sa mga balitang ipinakalat niya. Hindi siya sinagot ni Catalina. Sa halip, tumayo si David sa kanyang tabi. Naglapag ng isang tumpok ng mga dokumento sa harap ng bawat miyembro ng board. Mga ginoo at ginang ng lupon. Magalang na sabi ni David, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinatawag namin kayo ngayon upang ipakita ang mga seryosong anomalya sa pananalapi ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni G. Sandova. Isa-isang ipinakita ni David ang mga ebidensya, mga pekeng invoice, mga over-budget na proyekto na ang pondo ay napupunta sa mga shell corporation, mga bank transfer patungo sa mga personal na account ni Ramon. Ang mga miyembro ng board na sanay sa mundo ng korporasyon ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagkabahala. Ito ay paninira lamang. Depensa ni Ramon tumatayo. Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng isang babaeng desperado at wala sa katinoan. Talaga ba, Ramon? Sa unang pagkakataon, nagsalita si Catalina. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na nagpatigil sa lahat. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa dulo ng mesa kung nasaan si Ramon. Hindi lang pera ng kumpanya ang ninakaw mo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Ramon. Ninakaw mo ang buhay ko. Naglapag siya ng isa pang dokumento sa mesa. Ang sinumpaang salaysay ni Dr. Manuel Alcaraz. Kilala niyo ba siya? Tanong ni Catalina sa board. Siya ang doktor na nagsabing, ako ay buntis. At siya rin ang doktor na aamin sa inyo ngayon, sa pamamagitan ng dokumentong ito, na ang lahat ay isang kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Nagsimulang mabasag ang kanyang kalmadong panlabas. Sinungaling, sigaw ni Ramon, ngunit mayroon ng bahid ng gulat at takot sa kanyang boses. Binayaran niyo ang doktor na yan. Tulad ng pagbabayad mo sa kanya para manahimik? Ganti ni Catalina. Ang kanyang kalmadong pananalita ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pero alam mo, Ramon, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pag-iisip na lahat ng tao ay kayang bilhin ng pera. Tumingin siya sa paligid, sa bawat miyembro ng board. Pinaniwala niya kayo na ako ay isang baliw dahil sa pagkawala ng aking anak. Ngunit ang katotohanan, ang pinakamasakit na katotohanan, ay walang anak na nawala dahil walang anak na umiral. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang mga tingin ng board ay napunta kay Ramon. Hindi na may pagdududa, kundi may pandidiri. Hindi totoo yan. Halos pasigaw na, sabi ni Bianca. Napatayo na rin. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Inagaw niya sa akin si Ramon. Pag-ibig? Ulit ni Catalina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hayaan nating pakinggan kung ano ang sinasabi ni Ramon tungkol sa pag-ibig.
Sinensyasan niya si David. May inilabas si David na isang maliit na speaker at ikinonekta ito sa kanyang telepono. Sa isang pagpindot, ang lasing na boses ni Ramon ay pumuno sa silid. Si Catalina. Napaka-inosente niya. Napakadaling paikutin. Konting lambing lang. Kahit ang pagpapanggap na buntis siya, naniwala agad. At si Bianca. Si Bianca ang utak ng lahat. Isang perpektong plano, isang perpektong palabas, at sa huli, lahat ng Reyes mapupunta sa akin. Ang recording ay tumigil. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Gumuho ang mundo ni Bianca. Napaupo siya sa kanyang upuan, humahagulgol. Hindi na sinusubukang itago ang kanyang pagkakasala. Si Ramon naman ay namutla na para bang nakakita ng multo. Tumingin siya sa paligid. Sa mga matang ngayon ay puno na ng paghuhusga at galit. Hindi. Gawa-gawa lang yan. In-edit yan. Isang patibong. Desperado niyang sigaw. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay walang laman. Ang katotohanan ay nakalatag na sa mesa. Hindi maitatanggi at brutal. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ramon Sandoval at Bianca Gonzales. Sabi ng isa sa mga pulis, ang boses ay may awtoridad. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit fraud, perjury, at falsification of public documents. Nagsimulang magwala si Ramon. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo alam kung sino ako. Ngunit hindi natinag ang mga pulis. Lumapit sila at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ganoon din ang ginawa nila kay Bianca na hindi na lumalaban, tanging pag-iyak na lamang ang nagagawa. Habang hinihila siya palabas, tumingin si Ramon kay Catalina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Isang huling pagbabanta mula sa isang natalong halimaw. Hindi pa ito tapos, Catalina. Sigaw niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Hindi pa ito tapos. Nakatayo lamang si Catalina. Pinapanood silang maglaho. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang digmaan ay tapos na. Ang hustisya ay nagsisimula pa lamang. Tumingin siya kay Ramon sa huling pagkakataon at sa isang boses na halos pabulong ngunit sapat na para marinig niya. Sumagot siya. Tapos na, Ramon. Matagal nang tapos. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Ramon Sandoval at Bianca Gonzales sa loob mismo ng boardroom ng Reyes Legacy Holdings ay kumalat na parang apoy. Kinaumagahan ang kanilang mga mukha, hindi na puno ng pagmamataas kundi ng kahihiyan, ay nasa harap na pahina ng lahat ng dyaryo at nangunguna sa lahat ng news program. Ang kwento ay perpekto para sa media. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, kasakiman, at sa huli, pagbagsak. Mula sa kanyang POV, pinanood ni David De Leon ang lahat ng ito na para bang isang manunood sa isang dula. Pagkatapos ng matinding komprontasyon sa boardroom, ang mga sumunod na araw ay naging abala para sa kanya sa pag-aayos ng mga legal na gusot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang laban. Ito ay isang paglilinis. Nasa interrogation room siya. Sa likod ng isang one-way mirror, pinapanood ang pagtatanong sa dalawa. At doon, sa ilalim ng matinding pressure at walang matatakbuhan, ang alyansang binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Siya ang nagplano ng lahat. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at sipon. Itinuturo si Ramon na nasa kabilang kwarto. Ginamit niya ako. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Sinabi niya na ito lang ang paraan para magkasama kami. Sinunod ko lang siya. Sa kabilang kwarto naman, si Ramon ay kalmado, ngunit puno ng lason ang bawat salita. Si Bianca ang may alam sa lahat ng kahinaan ni Catalina. Sabi niya sa mga investigador, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon.
Siya ang nag-isip ng ideya tungkol sa pagbubuntis. Siya ang naghalo ng gamot sa pagkain. Ako, ang gusto ko lang ay protektahan ng kumpanya mula sa isang asawang hindi matatag ang pag-iisip. Nabiktima lang din ako ng kanyang ambisyon. Nagturuan sila. Naglabasan ng mga sikreto na sila lang ang nakakaalam. Isiniwalat ni Ramon ang mga maliliit na krimen na ginawa ni Bianca para makuha ang kanyang tiwala. Isiniwalat naman ni Bianca ang tungkol kay Marisa at sa anak na iniwan ni Ramon. Ang kanilang pagbagsak ay hindi tahimik. Ito ay isang marahas at maingay na pagsabog, kung saan sinubukan ng bawat isa na hilahin ang isa pababa kasama niya. Para kay David, ang panunood sa kanila ay nagbigay ng isang mapait na kasiyahan. Ito ang sukli sa kanilang mga kasalanan. Ngunit higit pa roon, ito ang katibayan na ang kasamaan ay sa huli, winawasak ang sarili nito. Habang nagpapatuloy ang legal na proseso, ang Reyes Legacy Holdings ay nasa estado ng pagkabigla. Sa isang emergency meeting, ang Board of Directors na ngayon ay buo na ang tiwala at paghanga kay Catalina ay formal na ibinalik sa kanya ang posisyon bilang chairperson at CEO. Isang hapon, ilang linggo matapos ang pag-aresto, pumasok si David sa opisina ng CEO. Ang opisinang dating pugad ng kasinungalingan ni Ramon ay nalinis na. Ang mga mabibigat na muebles ay pinalitan ng mas simple at modernong disenyo. Ang hangin sa loob ay magaan at presko. Naabutan niya si Catalina na nakatayo sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatanaw sa abalang syudad ng BGC sa ibaba. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang ginintuang sinag sa kanyang buhok. "Ma'am Chairman," bati ni David, may kasamang nangiti. Lumingon si Catalina, at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiti ng tagumpay o paghihiganti. Ito ay nangiti ng kagaanan. "Huwag mo akong tawaging ganyan, Dave. Para kang hindi ko kaibigan," sagot niya. Lumapit si David sa tabi niya. Pareho silang nakatanaw sa labas. "Congratulations, Kat," sabi niya. "Nagawa mo." Huminga ng malalim si Catalina, tila pinapakawala ng huling bigat sa kanyang dibdib. "Hindi, Dave. Nagawa natin." Tumingin siya kay David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. "Salamat sa lahat. Sa hindi mo pag-iwan sa akin. Sa paniniwala mo noong kahit ako mismo ay nagduda na sa sarili ko." "Wala yon," sagot ni David. "Alam ko kung sino ka at alam kong babangon ka." Nagpatuloy sila sa panonood ng paglubog ng araw. Ang kanilang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay puno ng pag-unawa at respeto. Bago umalis si David, may iniabot siyang isang sulat kay Catalina. "Dumating ito kanina sa opisina ko, mula sa City Jail, para sa iyo raw." Kinuha ito ni Catalina. Ang sobre ay simple at ang sulat kamay ay pamilyar. Galing ito kay Bianca. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Sa loob ng sobre, isang piraso lamang ng papel. At sa papel na yon, isang salita lamang ang nakasulat, tila isinulat ng isang nanginginig na kamay. "Patawad." Tinitigan ni Catalina ang salita. Patawad. Isang salitang napakadaling sabihin, ngunit napakahirap ibigay. Ano ang halaga ng isang salita laban sa 2 taon ng impyerno? Laban sa isang ninakaw na pangarap? Hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit? Awa? O wala na lang? Ang digmaan ay tapos na. Ngunit alam ni Catalina na ang paghilom ng kanyang mga sugat ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa Reyes Legacy Holdings ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga balita tungkol sa mabilis na pagbangon at paglago nito sa ilalim ng bagong pamumuno. Ang pangalang Catalina Reyes
na dating simbolo ng trahedya at kahihiyan, ay ngayon iginagalang sa mundo ng negosyo bilang isang babaeng matatag, matalino, at may paninindigan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang kumpanya ay hindi lang bumalik sa dati nitong kinang. Mas lalo pa itong naging matagumpay. Naglunsad siya ng mga bagong inisyatibo, binigyan ng kapangyarihan ang mga tapat na empleyado, at itinaguyod ang isang kultura ng transparency at integridad. Mga bagay na winasak ni Ramon. Isang hapon, sa gitna ng isang mahalagang board meeting, buong kumpiyansang ipinipresenta ni Catalina ang mga plano para sa susunod na taon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Ang mga miyembro ng board ay nakikinig ng may buong atensyon at paghanga. Wala nang bakas ng pagdududa sa kanilang mga mata. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi na anino ng kanyang ama. Isa na siyang leader na may sariling liwanag. Pagkatapos ng pulong, bumalik siya sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa ilalim ng isang paperweight na kristal, naroon pa rin ang sulat mula kay Bianca. Hindi pa rin niya ito sinasagot. Hindi pa rin niya ito itinatapon. Tinitigan niya ito ng matagal. Sa loob ng 6 na buwan, paulit-ulit niyang tinanong ang kanyang sarili kung ano ang dapat gawin. May isang bahagi sa kanya na gustong sumulat pabalik, gustong isumbat ang lahat ng sakit. Mayroon ding isang maliit, halos hindi marinig na tinig na nagsasabing dapat siyang magpatawad para tuluyang lumaya. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang salitang patawad, isang bagong damdamin ang kanyang naramdaman. Hindi galit, hindi awa, kundi kawalan. Ang salita ay tila walang laman, walang bigat. Ang sakit na dulot ni Bianca ay totoo. Ngunit ang Bianca ng nakaraan, ang kaibigan, ang kaaway, ay tila isa na lang malayong alaala. Kinuha niya ang sulat. Dinala niya ito sa paper shredder sa gilid ng kanyang opisina at sa isang iglap, ang salitang nagbigay sa kanya ng maraming gabing walang tulog ay naging maliliit na piraso ng papel. Hindi ito isang akto ng paghihiganti. Hindi rin ito isang akto ng pagpapatawad. Ito ay isang akto ng pagpapatuloy. Sa wakas, pinakawalan na niya ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa masakit na nakaraan. Kinagabihan, hindi na siya umuwi sa lumang mansyon ng mga Reyes. Ipinagbili na niya iyon ilang buwan. Ilang buwan na ang nakalipas, kasama ang lahat ng multo at alaala na nakakulong sa mga pader nito. Nakatira na siya ngayon sa isang modernong penthouse apartment na may malawak na tanawin ng syudad. Naabutan siya ni David sa balkonahe, nagtitimpla ng tsa. Ang kanilang pagkakaibigan ay mas lalong tumibay. Walang romantikong tensyon, walang mga hindi nasasabing salita. Ang meron sila ay isang malinis at dalisay na pag-unawa. Isang koneksyon na binuo sa gitna ng pinakamalaking unos sa kanilang buhay. Mukhang maganda ang araw mo, bati ni David. Inaabot sa kanya ang isang tasa. Ngumiti si Catalina. Tinatanggap ang mainit na inumin. Maayos naman. Naaprubahan ang lahat ng plano. At sa wakas, nakapagdesisyon na ako. Tumingin si David sa direksyon ng basurahan sa loob, kung saan nakita niya ang mga piraso ng sobre. Tumango siya, nauunawaan ang ibig sabihin ni Catalina. Masaya ako para sa'yo, Kat, sabi niya. Magkatabi silang nakatayo, tahimik na pinapanood ang pag-aaraw-araw ng mga ilaw sa syudad sa ibaba. Ang ingay ng trapiko ay tila isang malayong alon. Ang hangin ay sariwa. Alam mo, pagsisimula ni Catalina, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Noon, akala ko ang tagumpay ay ang makita silang nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. At oo, nahatulan na sila ng mahabang pagkakakulong. Nakuha ko ang hustisya. Humarap siya kay David. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. Isang kislap ng karunungan. Pero ngayon, natututunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak nila.
Ito ay ang pagbangon ko, ang pagbabalik ko sa aking sarili, ang paghahanap ng kapayapaan sa kabila ng lahat. Hinawakan niya ang mainit na tasa, nararamdaman ang init na gumagapang sa kanyang mga palad. Ito na ang bagong simula, Dave. Bulong niya, higit para sa kanyang sarili kaysa para kay David. Hindi na siya ang babaeng nasaktan. Hindi na siya ang babaeng naghihiganti. Siya si Catalina Reyes, ang nag-iisang reyna ng kanyang buhay, ang may-ari ng kanyang kapalaran. At habang nakatanaw siya sa walang katapusang mga ilaw ng syudad, sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan.